presensya, minsan na pa ibinuhos sa aming kaligitnaan, nagpapatunay ikaw ang Diyos na buhay na aming pinupuri, sinasamba sa banal misteryong ito, malapay noon. At sa aming pag-aaral, ibang salita, malapay noon, bagong lahat, kami piminsan ng pahumin kapatawaran sa lahat ng mapagkukulan namin sa iyo, mga bagay na isip na gawa, na hindi po naging kaaya-aya sa manapan, malapay noon, lubos niyo pong patawarin, bawat sa amin, maging iyong panglingkod sa ganang akin. Wala po akong magagawa, malapay noon, sa'yo lamang po kumaasa, malapay noon, hallelujah. Malapay noon, patuloy mo ipaunawa ang iyong banal na salita sa araw nito, malapay noon, sa lahat ng mga tagapakinig, malapay noon. At malapay noon, sa iyong makapaimpan, malapay sa amin, sama-samang sinasaway lahat ng mga hadlang sa mga kaligitnaan, cast out in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Patuloy po tayo magbigay pa sa salamat, pagpupugay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Hindi po sapat, mahal na Panginoon, ang salitang pasasalamat, mahal na Panginoon, upang patuloy namin, mahal na Panginoon, madakila ang iyong marangal na pangalan, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Tayo po'y makaupo, mga minamahal. Praise the Lord. Unang-una, atin po munang ibigay ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagsamba, walang iba kundi sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. At muli, ang patuloy po natin binibigay, mga minamahal, ang dobleng paggalang, pagrespeto sa mga lingkod, mga tao ng ating dakilang Diyos na silang ginamit na ating pinakamamahal na Panginoon upang tayo ay turuan, pangaralan at patuloy na ipanalangin, mga minamahal. We cherish and remember the blessed teachings po of our beloved Pastor, Evangelist Wildy Almeida, our Diyos Papa, and also our beloved stand Pastor, Lina C. Almeida, our Diyos Mama. Praise the Lord, hallelujah. Na tunay nga po na hanggang sa mga sandaling ito ay patuloy na nananalaytay sa atin ang kanilang mga turo at mga aral na siya nagbibigay sa atin ng ating kalakasan, kasiglahan sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Akin din pong binibigay ang pagbati at paggalang po, dobleng paggalang sa lahat po ng mga buong sambayan po nating beloved parents in the Lord, mula po sa panganay, sa panguna po ng ating beloved Ate P, beloved Mr. June, praise the Lord, hallelujah, sa ating beloved Ate Tet, beloved Mr. Luke, sa dako ng Indiana, USA, bigyan sa ating beloved Mr. Pogs, beloved Ate Tin, beloved Ate Lala, beloved Mr. Rick, nakasama po natin kanina, subalit kailangan po niyang umalis kanina for emergency purposes, mga minamahal, at maging sa aking beloved wife, na sa kasalukuyan din po ay nanonood, mga minamahal, maging sa lahat po ng mga anak, hanggang sa kaapu-apuhan ng ating Lord, friends in the Lord, isa pong mapagpalang araw po sa kanilang lahat, at sa lahat po ng mga manggagawa, mga naataas sa mga manggagawa na patuloy na pangasiwaan ang banal na iglesia sa lugar na ito, sa mahabang parang, pagpalain po kayo lahat natin pinakamamahal na Panginoon, sa lahat po ng mga elders of the church, lahat ng mga awit, mga manunugtog, maging po sa lahat po ng mga katuwang sa buong Rizal, mga minamahal, sa Binangonan, which is under po nila ang mahabang parang, praise the Lord, hallelujah, maging sa lahat po ng mga nakiisa sa ating pagdiriwang ng ikalimang taon, amen, ng banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo dito po sa dako ng Angono, Rizal, specifically dito po sa mahabang parang. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi ko na po kayo maisa-isa, pero pagpalay po kayong lahat po ng mga nakiisa, na mga awit, mga kapatiran po natin sa iba't ibang mga outreaches and outstations, pagpalay po tayong lahat ng ating pinakamamahal na Panginoon. At muli po, binibigay po, pinapaabot po ng buong sambayanan po nating ginigalang mga pastor ang kanilang pagbati ng happy 5th church anniversary po dito po sa dako ng mahabang parang Angono, Rizal. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord, hallelujah. Maging sa ating mula sa Central Church, sa ating po order preacher Ralph Blanco, praise the Lord, hallelujah. At sa ating po lahat. At sa hapong ito, mga minamahal, tonight tayo nagpapasalamat, mga minamahal, na inabot po tayo ng 5 taon sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil sa dakilang pag-ibig sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon, dito sa dako ng Angono, Rizal, pinagpala po tayo, mga minamahal, na sa pangunguna at panalangin ng ating ginagalang mahal pastor, ay pinahintulutan po tayo na magkaroon ng banal na gawain. Amen? Nag-umpisa po tayo, mga minamahal, noong pandemic po ata, mga minamahal, no, na meron na tayong banal na gawain hanggang sa tuloy-tuloy na, hanggang sa masandaling ito, mga minamahal, patuloy na pinapalago ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At ang tagumpay na yan, mga minamahal, ang tagumpay na ating natatamo sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo ay dahil lamang yan sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang tagumpay natin ay dahil sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Ang tagumpay natin, mga minamahal, ay dahil sa dakilang pag-ibig, biyaya at habag ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Na dahil sa kanyang pag-ibig,
Mga minamahal, isinugo ang ating beloved friends in the Lord, ang ating ginagalang mga pastor, beloved stand pastor, na tayo ay turuan, tayo mga minamahal ay ipanalangin mga minamahal na sa pamamagitan ng kanilang mga katuruan, mga minamahal, tayo ay nagkaroon ng tunay na pananampalataya at malalim na pakipagrelasyon sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya pinapasalamatan natin ng lubos ang ating pinakamamahal na Panginoon sa tunay na tagumpay na ating natatamo hanggang sa mga sandaling ito. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit nga ba tayo tinatawag ng mga mapagtagumpay ng mga Kristiyano? Amen? Bakit tayo tinatawag na mapagtagumpay kahit na nasa makasalanang mundo pa tayo? We are in a fallen world. Yan po ang ating tatalakayin, mga minamahal, sa ating pagdiriwang na ikalimang taon. Sa lugar na ito, mga minamahal, living a victorious life. Pamumuhay na may tagumpay sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Now, living a victorious life. Sinasabi po natin kanina, mga minamahal, ang tagumpay ay makakamit lamang natin, mga minamahal, sa pamamagitan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. It starts with our loving God and Savior Jesus Christ, and it ends with our loving God and Savior Jesus Christ. Siya ang huli, mga minamahal, siya din ang kawakasan ng ating tagumpay. Dahil ang pinakatagumpay natin, mga minamahal, ay makakamit lamang natin kung tayo ay nasa piling na ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit, mga minamahal, bago po natin marating ang pinakatagumpay ng ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, at yan ay buhay sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon, nangako rin naman ang ating pinakamamahal na Panginoon na sa ating paglilingkod, kahit na tayo ay nasa makasalanang mundong ito, mga minamahal, even if we are in a fallen world, mga minamahal, tayo pa rin, mga minamahal, ay pagkakalooban ng ating dakilang Diyos ng mga tagumpay or little victories sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, pinapaabot ko rin po ang pagbati sa lahat po ng mga bisita po natin, mga minamahal, mga nabanggit po kanina ng mga party list, group, mga minamahal, pagpalain po tayong lahat ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ang pangungusap at pangangaral na ito, mga minamahal, ay para din po sa ating lahat kung paano po ninyo makakamit ang tunay na tagumpay. Amen, sa inyong mga layunin at akbangin para sa ating bansang Pilipinas. At masasabi nga natin na ang tunay tagumpay ay ang makilala natin ng lubos ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat at pagpalain po kayong lahat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo, mga minamahal, ay mag-umpisa, mga minamahal, sabihin po muna natin ang unang talata, mga minamahal, dito po sa unang Pedro 2:24, 1 Peter chapter 2, verse 24. Praise the Lord. Unang Pedro, kapitulo 2, versikulo 24. Na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy upang sa pagkamatay natin sa mga kasalanan ay mga buhay tayo sa katwiran na dahil sa kaniyang mga sugat ay nagsigaling tayo. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Napakalinaw po ng banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon na dahil sa dugo ng ating pinakamamahal na Panginoon, dahil sa pagkabayubay, amen, ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo sa krus ng Kalbaryo, kaya tayo ay nagkaroon ng tunay na tagumpay sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa ating paglilingkod. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kaya ang pinakamataas at tunay na tagumpay ng ating pinakamamahal na Panginoon ay ang kanyang pagkabayubay. Sabi ng banal na kasulatan, sa krus ng Kalbaryo. Bakit, mga minamahal? Dahil sa pagkabayubay sa krus ng Kalbaryo ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, ang kasalanan ay natubos at ang kapangyarihan ng kasalanan, maging ang kamatayan, mga minamahal, ay winasak ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Kailangan nating maalala, mga minamahal, ang bigat, kung gaano kabigat at gaano kahalaga ang ginawang pagsasakripisyo ng ating dakilang Diyos na buhay, alang-alang sa ating kaligtasan. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. God was manifest in the form of flesh, mga minamahal. Ang nag-iisang Diyos na Espiritu, mga minamahal, na sa lumang tipan ay tinatawag na Yahweh o Jehovah, mga minamahal. Nag-iisang Diyos na sinasamba ng mga Israel, mga minamahal. Amen? Siya ay nagkatawang tao sa lupa, mga minamahal. Bakit? Upang magkaroon ng dugo na dadanak, mga minamahal. Upang sa ganun, sa pamamagitan ng banal na dugo na yan, tayo ay linisin. Amen? At wakasan ang ating pinakamamahal na Panginoon, ang kasalanan. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. There is the great plan of salvation ng ating dakilang Diyos. He was manifested in the form of flesh. His name was declared and His name is Jesus. Everybody shall praise the Lord. Ang pangalan niya ay Jesu Kristo, mga minamahal. Kaya walang ibang
Kapamaraanan o walang ibang kaligtasan, sabi ng banal na kasulatan, kundi sa pamamagitan lamang ng pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Everybody shall praise the Lord. Amen. Masakit mang pakinggan para sa iba, mga minamahal, subalit yan ang katotohanan. Yan ang nasasaad sa banal na kasulatan. Walang ibang kapamaraanan na maliligtas ang isang tao kundi sa pamamagitan lamang ng pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Hindi sa pamamagitan ng pangalan ng ninuman, hindi sa pamamagitan ng ninumang tao, hindi sa pamamagitan ng mga iba't ibang mga ibang paniniwala o prinsipyo ng mga tao, kundi sa pamamagitan lamang ng pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. At kung hindi yan tatanggipin ng tao, mga minamahal, anumang karunungan, gaano man kataas ang karunungan ng isang tao, mga minamahal, to justify their principles, yung kanilang mga karunungan o kaalaman, mga minamahal, pilit man nilang baguhin. Amen? Sinasabi ng mga kasulatan, mga minamahal, walang ibang kaligtasan kundi sa pamamagitan lamang ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Everybody shall praise the Lord. Amen? At pagkatapos ng pagkapako ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo at muli nabuhay ang ating pinakamamahal na Panginoon, pagkatapos ng 3 araw, tayo ngayon, mga minamahal, ay nagkaroon o tayo ngayon, mga minamahal, ay nakikibahagi sa tagumpay na ito ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng mga kasulatan. Amen? Tayo, mga minamahal, na tumanggap. Nung tayo ay nagkaroon ng pananampalataya, naniwala tayo sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo na siya ang nag-iisang Diyos, na siya ang Diyos na tagapagligtas, hari ng ating buhay, nung ating tinanggap ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Nagsisi sa ating mga kasalanan, mga minamahal. Tinanggap natin ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, mga minamahal. At sa pamamagitan ng bautismo, tayo ay nilinis, kinalimutan ng ating pinakamamahal na Panginoon, ibinao ng ating pinakamamahal na Panginoon ang mga luma nating pagkatao. Tayo ngayon ay nagkaroon ng panibagong buhay sa Espiritu, mga minamahal. Pagkatapos natin bautismuhan sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Dahil pagkatapos ng bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, doon pa lamang pumasok ang Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon sa puso natin. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya sa mga sandali ito, sa lahat ng mga bautismo sa pangalan ni Jesus, na nananahan sa atin ang Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating mga puso. Everybody shall praise the Lord. Amen? Yan ang ating pagkakakilanlan bilang mga tunay na anak ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Bakit, mga minamahal? Nung pumasok ang Espiritu Santo, mga minamahal, sa ating mga puso, amen? Tayo ngayon ay binigyan ng mahal na Panginoon ng pananampalataya. Pananampalataya upang ating kilalanin ng mabuti at malalim ang ating pinakamamahal na Panginoon. Upang ating kilalanin ng malalim ang pagkatao ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hindi lang pagkatao, kundi ang pagkadiyos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Dahil pagkatapos, mga minamahal, na na-accomplish ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, ang kanyang pagkamatay, muling pagkabuhay, mga minamahal, He was glorified. Ang kanyang katawan, mga minamahal, ay He was glorified. Amen? Ang kanya ng pinangaralan ng mga disipulo, mga minamahal, natapos na ang kanyang misyon sa mundong ito, mga minamahal, His body was glorified. Bumalik, mga minamahal, sa kanyang trono. At siya ngayon ang nag-iisang Diyos na ating sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit, anong sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal? Dahil tayo ay nasa mundo pa lang, mga minamahal, at nalalaman ng ating dakilang Diyos, bilang ang ating pinakamamahal na Jesus, ay nakaranas din naman ng mga tukso. Nakaranas din naman, mga minamahal, ng tukso ng kaaway, mga minamahal. Amen? Alalahanin po natin, bago mag-umpisa ng apostolic mission, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, siya ay nag-ayuno. Yan ay mapabasa natin sa Mateo 4, mga minamahal. Siya ay nag-ayuno, mga minamahal, at doon nag-umpisa na siya ay tinukso ng kaaway. Amen? Kaya sinasabi sa banal na kasulatan, mga minamahal, nalalaman ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo kung ano ang pagdadaanan natin bilang nasa mundo. Amen? Pagdadaanan natin ang mga tukso ng kaaway. Subalit, dahil sa pagkabayubay ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, kanyang ipinangako na tayo ay magiging mapagtagumpay sa lahat ng mga tukso ng kadiliman, mga minamahal, at tayo magiging mapagtagumpay ng mga anak ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amen? Yan ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. At kung ang mahal na Panginoon ay mangako, mga minamahal, ito'y kanyang tutuparin. Because the word of the Lord will never be in vain. His words will be fulfilled. His promises will be fulfilled. Kung sinabi yan ng mahal na Panginoon, tutuparin yan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Basahin po natin, mga minamahal, 2 talata, Colossians chapter 2, verse 13 up to 15. Kolosas, ang kabanata po ay 2, ang talata ay 13 hanggang 15. At nang kayo mga patay dahil sa inyong mga kasalanan, ay pinagtuli sa inyo, laman ay ang kanyang binuhay.
kayo ay kalakip nila na pinatawad sa atin ang ating lahat ng mga kasalanan. 14. At pinawi ang usaping nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin na hindi naayon sa atin, ay ito'y kanyang inalis at pinako sa Kristo. Pagkas samsam na mga pinuno at sa mga kapangyarihan, ako'y mga inilagay niya sa hayag na kahihiyan sa mga sisikapay siya sa kanila sa bagay na ito. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Malinaw po, dito po sa English, mga minamahal, and you being dead in your sins. Amen. Amen. And you being dead in your sins and the uncircumcision of your flesh, mga minamahal, had the quickened together with Him, having forgiven you all trespasses. Tayo mga minamahal, dahil sa kapagkabayubay ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, dahil sa dugo ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, anong sabi dito mga minamahal? Kanyang binuhay na kalakip ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo ay binuhay na kalakip ng ating pinakamamahal na Panginoon at ipinatawad sa atin ang ating lahat ng ating mga kasalanan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At ano pa ang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon pagkatapos ng babayubay ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo? At muli mabuhay pagkatapos ng 3 araw, kanyang pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin. Ano yung palatuntunan, mga minamahal? Yung batas na nagsasabing tayo ay makasalanan. Everybody shout praise the Lord. Anong sinabi dito, mga minamahal? Ito ay pinawi ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? At hindi na ayon sa atin yun, kundi sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Everybody shout praise the Lord. Amen? At pagkasamsam ng mga pamunuan at sa mga kapangyarihan, sila ay mga inilagay niya sa hayag na kahihiyan, mga minamahal. Akala ng mga pamunuan, maging ang Diablo, mga minamahal, maging si Satanas, akala niya siya'y nagtagumpay. Amen. Akala siya'y magtatagumpay, mga minamahal, the moment na ipapako na ang ating pinakamamahal na Panginoon, the moment na malalagutan na ng hininga ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, akala ng kaaway siya'y magtatagumpay. Bakit, mga minamahal? Dahil ang kaaway may limitasyon. Si Satanas, mga minamahal, hindi niya nakikita kung anong bukas, mga minamahal. Kung ano lang nakikita ng kaaway sa kasalukuyan, yun lang, hanggang doon lang, mga minamahal. Hindi niya nakikita kung ano ang plano, dakilang plano ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Hindi niya hindi niya nalalaman, mga minamahal, na ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Everybody shout praise the Lord. At napatunayan ng ating pinakamamahal na Panginoon na siya ang nag-iisang Diyos, mga minamahal. Pagkatapos ng 3 araw, siya ay muling nabuhay, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Yun po yung sinasabi dito, mga minamahal, na bagamat napunta sa kahihiyan, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, ipinakita ng ating dakilang Diyos ang dakilang tagumpay sa mga bagay na ito. Amen? Amen. Kaya tayo ngayon, mga minamahal, ay nakikibahagi sa dakilang tagumpay na ito dahil sa pagkamatay, dahil sa pagkabayubay, sa krus ng Kalbaryo ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kaya nga laging sinasabi ng ating beloved friends in the Lord, mga minamahal, walang hanggang pagpupuri, pagpasalamat ang dapat nating ilaan, ibigay sa nag-iisang Diyos sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa bawat bahagi ng ating pananambahan, mga minamahal, wala tayong ibang binabanggit, sinasambit dito, kundi mga minamahal, ang pagpupuri, pagpapasalamat, pagdadakila sa dakilang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo para sa ating kaligtasan. Everybody shout praise the Lord. At ano ang susi ng ating tagumpay? Amen? Pagkatapos natin nalaman, mga minamahal, na dahil sa pagkabayubay sa krus ng Kalbaryo ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, nang dahil sa kanyang banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo, tayo, mga minamahal, ay naging kabahagi sa tagumpay na ito, mga minamahal. Ano ngayon, mga minamahal, ang susi ng ating tagumpay? Basahin po natin unang 1:5-4 hanggang 7, o 1 John chapter 5, verse 4 up to 7. Praise the Lord. Sa aklat ng unang Juan, Kapitulo 5, ang talatay 4 hanggang 7. Sapagkat sinong ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanglibutan. At ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanglibutan, sa makatuwid ay ang ating pananampalataya. Yes, amen. At sino ang dumadaig sa sanglibutan? Kundi yaong nananampalatayang si Jesus ay anak ng Diyos. Yes. Ito yaong naparito sa pamamagitan ng tubig at dugo, sa makatuwid ay si Jesucristo. Hindi sa tubig lamang, kundi sa tubig at sa dugo. At ang Espiritu ang nagpapatotoo, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Palapakan Amen. po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Dito natin mapapakikita, mga minamahal, the manifestation of our loving God. He being the Spirit,
Diyos na Espiritu, mga minamahal, sa lumang tipan, mga minamahal, He was manifested in the form of flesh, mga minamahal. Pero hindi ibig sabihin, mga minamahal, iba-iba ang personalidad or yung pagkatao ng ating pinakamamahal na Panginoon. For whatsoever is born of God overcometh the world. Kung sino man, mga minamahal, ang ipinanganak ng Diyos, ay dumadaig sa sanlibutan, mga minamahal. Ibig sabihin, magiging mapagtagumpay daw tayo sa mundong ito kung sino man, mga minamahal, ay ipapanganak. Amen? Ipinanganak ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ating pinakamamahal na Yesu Kristo. And this is the victory that overcometh the world. Ano yung tagumpay na ito, mga minamahal, sa makatuwid, ay ang ating pananampalataya. Palapakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang susi ng ating tagumpay, mga minamahal, ay ang ating pananampalataya sa ating pinakamamahal na Yesu Kristo. Amen? Maliban sa ang ating pananampalataya ang nag-uugnay sa ating kaligtasan, mga minamahal. Because there's no other form of salvation than in the name of Jesus. Ibig sabihin, mga minamahal, magkakaroon lamang tayo ng kaligtasan kung tayo ay patuloy na mananampalataya sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Bakit, mga minamahal? Alalahanin po natin, hindi po tayo, mga minamahal, born by blood ng Israelita o mga Hudyo. Amen. Amen. Amen? Hindi sa atin ibinigay ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon, kundi sa mga Israelita at mga Hudyo, mga minamahal. Subalit dahil sa katigasan ng ulo at dahil sa paulit-ulit na pagkakasala at pagtalikod ng mga Israelita, ng mga Hudyo sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, binuksan ng ating dakilang Diyos ang kaligtasan para sa mga hintil. Tayo ngayon, mga minamahal, yung tinatawag na mga hintil, ang mga Romano, tayo na mga hindi Israelita, mga minamahal, walang dugong Israelita, mga minamahal, ay tinatawag na mga hintil. Wala tayong kaligtasan sa harapan ng malapay noon. Hindi para sa atin ang kaligtasan. Subalit, mga minamahal, binuksan ng ating dakilang Diyos ang kaligtasan para sa atin. Mga minamahal, kaya tayo ay tinawag ngayon, mga minamahal, na mga modern Israelites. Kung ikaw ay tumanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo at magkakaroon ng sapat at tunay na pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ngayon, yung pananampalataya yan, mga minamahal, yan lamang ang magiging susi, mga minamahal, upang ikaw ay tawaging anak ng ating pinakamamahal na Panginoon. Without that faith, amen, you will never please the Lord. For without faith, you cannot please God. Amen. Bakit, mga minamahal? Dahil hindi papasok ang Espiritu ng Malapinon sa inyong puso. Amen? Amen. Tanging ang Espiritu lamang ng ating pinakamamahal na Panginoon o Comforter, yung great Comforter which is our Lord God and Savior Jesus Christ, mga minamahal. Siya lamang, mga minamahal, ang magbibigay ng tunay na pagbabago, ng tunay na takot sa ating mga puso. Amen? Hindi natin masusunod ang mga kalooban ng malapay noon without the Holy Spirit of our loving God. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At ang Espiritong yan, walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ituloy po natin ang basa, mga minamahal. This is He that came by water, mga minamahal, and blood, even Jesus Christ, not by water only. Hindi lamang sa pamamagitan ng tubig, kundi sa pamamagitan ng dugo. And it is the Spirit that beareth witness, because the Spirit is truth. Everybody shall praise the Lord. At sinasabi ng baka kasulatan, I am the way, the truth, and the life. Sino ang nagsabi noon? Ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. At sinasabi dito, because the Spirit is truth. Ang Espiritu na ito, at ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, ito yung kasilang katotohanan. Ibig sabihin, iisa ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at ang Espiritu. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? At kung itutuloy natin ang basa, mga minamahal, sa 7, for there are 3 that bear record in heaven. At ang Espiritu, ang nagpapatotoo, sapagkat may 3 nagpapatotoo, ang Espiritu, ang tubig at ang dugo at ang 3 ay nagkakaisa. For there are 3 that bear notice or record in heaven, the Father, the Word, amen, and the Holy Ghost, and these 3 are one. Ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, ang salita na yan, mga minamahal, ang kapahayagan ng ating dakilang Diyos, walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, at ang sabi dito, at ang Holy Ghost, ang Holy Spirit, ay iisa. Everybody shall praise the Lord. Dito natin makikita yung manifestation ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kailangan natin panatilihin ang ating pananampalataya dahil yan lamang ang nag-uugnay sa atin. Yan lamang, mga minamahal, ang nag-uugnay sa ating pinakamamahal na Panginoon upang tayo ay masabing tawaging anak ng ating pinakamamahal na Panginoon. For without faith, hindi tayo pwedeng tawaging anak ng mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Kaya nga sinasabi ng baka kasulatan, mga minamahal, hindi ang ating mga mabubuting gawa ang makapagliligtas sa atin. Amen? Kahit na gumawa pa tayo ng maraming mga mabubuting gawa ayon sa sanlibutan ito, mga minamahal. Amen? By morality, amen? Gumagawa tayo ng mabuti at kaaya-aya sa mundong ito. Kung wala sa atin
ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kung wala tayong pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon, everything will be in vain. Wala tayong kaligtasan. Dahil hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa na tayo ay magkakaroon ng kaligtasan, kundi sa pamamagitan lamang ng ating pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? At sabi dito, mga minamahal, yan ang susi ng ating tagumpay, ang pananampalatayang yan. Amen? Kaya anuman ang mangyari, anuman ang mangyari sa mundong ito, mga minamahal, dahil tayo ay nasa mundong makasalanan, panatilihin natin maging matatag at matibay tayo sa ating pananampalataya, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Patuloy natin palalimin ang ating pananampalataya. Amen? Walang iba kung nagbigay ng pananampalataya yan, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amen? Yung saving faith na tinatawag, maraming klase o uri ng pananampalataya. Meron yung tinatawag na faith in mind. Amen? Ito yung pananampalataya na meron din si Satanas. Meron din ang mga diablo, mga minamahal. Dahil sabi ng mga kasulatan, even the devil, they fear in the name of the Lord. They know in their mind that there is one God and His name is Jesus. Kaya kapag binabanggit ang pangalan ng Jesucristo, anong sabi ng mga kasulatan, mga minamahal? Sila ay natatakot. Sila ay nanginginig, mga minamahal. Amen? Ibig sabihin sa kanilang kaisipan, they recognize that there is God and His name is Jesus. Pero hindi yun yung klase ng pananampalataya na makapagliligtas, mga minamahal. Dahil wala silang kaligtasan. They just recognize the Lord. Ganoon din po tayo, mga minamahal. Hindi pwede na nanatili lang tayo na naniniwala na mayroong Diyos na nag-iisa. At matatapos doon, mga minamahal. Yung tinatawag na saving faith, mga minamahal, ito yung pananampalataya na may kalakip na pagsunod at paggawa sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yan yung klase ng pananampalataya na mainam na itinuro sa atin sa banal na iglesyang ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa pangunguna at pangangaral ng ating ginagalang mga pastor Will Distrada Almeida at ng ating beloved pastor Lina C. Almeida. Sa buong taon, mga minamahal, mula nag-umpisa ang banal na iglesyang ito 50 years ago. Kaya happy 50th church anniversary po sa ating lahat. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. We are celebrating a golden jubilee ng banal na iglesyang ito ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Hindi lang po isang araw ang ating pagdiriwang, kundi buong taon na kailangan natin ipagdiwang. Amen. Ang jubilee. Amen. Ang golden jubilee ng banal na iglesia ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. For 50 years, mga minamahal, walang ibang tinuro sa atin ang ating beloved friends in the Lord, mga minamahal, kundi tayo ay magkaroon ng pananampalataya na may paggawa at pagkatakot sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Hindi lang nila ipinangaral ito, mga minamahal, ito'y kanilang isinapamuhay. Amen. Amen. Kanilang itinuro sa atin, mga minamahal, ano nga ba ang pananampalataya? Kanilang itinuro ng mainam, mga minamahal, ang pananampalataya, mga minamahal, this is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Kanilang mainam na itinuro sa atin, mga minamahal, na without faith, it is impossible to please the Lord. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Kanilang itinuro, mga minamahal, ang ating ginagalang mga pastor, beloved pastor, mga minamahal, that there should be diligence in seeking the Lord, mga minamahal. Kailangan natin ipagtrabaho ang ating pananampalatayang ibinigay sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi nagtatapos sa ating kinikilala na mayroong isang Diyos na buhay. Ang pangalan niya, Jesucristo, hindi lamang nagtatapos doon, mga minamahal. Kailangan nating ipagtrabaho, mga minamahal. Kailangan nating isik ang ating pinakamamahal na Panginoon. At sabi na ba kasulatan, He is a rewarder of them that diligently seek Him. Ibig sabihin, sa ating paglilingkod, mga minamahal, kailangan natin palalimin ang ating pagkakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil doon lalago ang pananampalataya natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Uulitin po natin, ang pananampalataya yan ang magiging susi ng ating pagiging isang matagumpay na Kristiyano. At ang pananampalatayang yan, mga minamahal, ang magbibigay sa atin, mga minamahal, ng ating kaligtasan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kasabi dito, mga minamahal, we have to seek Him diligently. Kailangan nating ipagtrabaho ng maayos, mga minamahal. Amen? Kaya nga sinasabi na ba kasulatan, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ibig sabihin, mga minamahal, nung tayo ay baguhan pa lamang, mga minamahal, mababa pa yung ating level ng pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Maaring pananampalataya sa ating kaisipan, meron pa lang tayo. Recognize natin ang mahal na Panginoon na siya ay nag-iisang Diyos, kaya tayo tumanggap, nagsisi sa ating mga kasalanan, tinanggap natin ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Pumasok ang Espiritu natin, pinakamamahal na Panginoon sa ating mga puso, nagkaroon tayo, mga minamahal, ng takot ngayon, nagkaroon tayo ng conviction na gumawa
ng kasalanan sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At habang tayo ay nagpapatuloy at nagpapatuloy, amen, sinasabi ng mga kasulatan, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng mahal na Panginoon. At saan po natin narinig at napapakinggan at napag-aaralan ng salita ng mahal na Panginoon? Yan po ay sa loob ng banal na iglesia ng ating pinakamamahal na Panginoon unang-una. Everybody shall praise the Lord. Pangalawa, mga minamahal, sa ating patuloy na pagbubuni, pagbabasa ng banal na kasulatan sa ating mga tahanan, ay lalo natin naunawaan at nakikilala ang kapangyarihan at kadakilaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya sinasabi rin ng mga kasulatan, huwag niyong kakaligtaan ang pagtitipon ng mga banal. Everybody shall praise the Lord. Bakit lahat yan, mga minamahal, ay kailangan natin ipagkalakip-lakipirin, mga minamahal, dahil napakahalaga ang pagtitipon ng bawat mananampalataya. Dahil sa ating pagtitipon, dito tayo nakikinig o nakakarinig ng mga salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Amen? Hindi lamang sa panahon ng preaching na ipinapangaral at napapahayag ang kapangyarihan at salita ng mahal na Panginoon. Unang bahagi pa lamang na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon na ipapahayag na ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Opening prayer pa lamang, exhortation pa lamang, mga minamahal, ipinapahayag na natin na wala tayong ibang sinasamba dito, wala tayong ibang dinadakila dito, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ang panalangin natin, mga minamahal, ay nakatuon sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Pagkatapos niyan, ang ating pagpupuri, mga minamahal, ng mga joyful and solemn songs sa pamamagitan ng mga liriko, ng mga talata sa bawat awitin natin, mga minamahal, na ipapahayag sa atin ang kadakilaan, ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Kaya ganoon na lamang, mga minamahal, na sa ating pagpupuri, tumatago sa ating mga puso, mga minamahal. Sa bawat liriko na ating inaawit, kung tayo ay umaawit mula sa ating mga puso, the Lord is touching our hearts. Ibinubuhos na ng ating pinakamamahal na Panginoon ang kanyang banal na Espiritu. Everybody shall praise the Lord. Bakit, mga minamahal? Doon pa lamang ay nahahayag na ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nagmamanifest na ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Dadako tayo sa patutuo, mga minamahal. Sa bawat bahagi, sa bawat patutuo, bawat kwento ng ating mga kapatiran, bawat sinasalaysay ng mga kapatiran, sa mga patutuong ating naririnig, walang ibang naipapahayag, walang ibang nadadakila, kundi ang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Nahahayag pa rin ang salita ng mahal na Panginoon. Amen! Nasa pamamagitan ng mga karamdamang napagaling, dati, mga minamahal, ay nakaratay na walang pag-asa, may mga cancer, mga bulag, pilay, sa pangalan lamang, sa pamamagitan ng pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa mga naunang panalangin nating ginagalang mahal pastor, nagkaroon sila ng pananampalataya, sila ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sila ay binigyan ng muling buhay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nilutas ang kanilang mga problema, mga minamahal. Lahat tayo dito, mga minamahal, ay nagkanya-kanya mga patotoo sa paglilingkod natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa pamamagitan ng mga patotoo ng bawat sa ating mga minamahal, patuloy na naihahayag, patuloy na naitataas ang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dadako ka sa pagbibigay, mga minamahal, amen, na itataas pa rin ang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil nais ng mahal na Panginoon, dahil sa kanyang pag-ibig, nais ng mahal na Panginoon, ikaw ay pagpalain. At ikaw lamang ay pagpapalain kung ikaw ay susunod sa pamantasan ng pagbibigay. Everybody say amen. Yan ay salita muli ng mahal na Panginoon na patuloy na inaihahayag para sa atin. Nagkakaroon tayo ng kalinawan, mga minamahal, na ang mga bagay pala na ating ginagawa noon, mga minamahal, ay hindi akma sa standard ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nung natutunan natin, mga minamahal, ang antas ng pagbibigay, mga minamahal, nung sinubukan natin, dahil sabi sa banal na kasulatan, subukan niyo ako at aking ibubuhos ang pagpapala, amen, na nagbumula sa langit. Hindi sapat, mga minamahal, hindi lang pintuan ang sinabi ng mga kasulatan, maging ang durungawan, ibig sabihin, mga bintana, durungawan, mga minamahal. Dahil ang bintana marami. Sa isang tahanan, mga minamahal, maaaring dalawa lang ang pintuan, mga minamahal, pero sa isang tahanan, mas maraming bintana. At yun ang ginamit ng balang kasulatan, mga minamahal, mga durungawan. Ibig sabihin, ganoon katotoo ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung noon ang pagbibigay natin, mga minamahal, ay kung ano lang yung nakukuha natin sa ating mga bulsa. Dahil sa kapahayagan ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon ay tinuro sa atin, natutunan natin ang pamantayan at tamang pamantayan ng pagbibigay sa ating pinakamamahal na Panginoon. At hindi po tayo ang nalugi, mga minamahal. Amen. Amen. Tayo ang pinagpala ngayon ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ating maririnig na naman sa mga patutuo ng mga kapatiran mula sa kawalan, mga minamahal, mula sa salat na pamumuhay. Amen. Sila ay pinagpala ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, mula sa mga pamumuhay na walang kasaganahan, mga minamahal, binigyan sila ng kapayapaan, binigyan sila ng kasaganahan ayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Hindi na natin isa-isahin, mga minamahal, ano yung mga pagpapalang yan.
Dahil ang mga material na pagpapalang yan ay palandalian lamang, mga minamahal. Bonus na lamang yan sa ating paglilingkod, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil ang higit at mataas na uri ng pagpapala na nagbumula sa ating pinakamamahal na Panginoon, walang iba kundi ang ating kaligtasan na ibinigay sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Simula nung ating tinanggap ang ating pinakamamahal na Panginoon, that is the greatest blessing. Amen? Everybody shout praise the Lord. At pagkatapos ng aspeto ng pagbibigay, tayo ay dumadako sa salita ng Malapino na kung saan, mga minamahal, iniisa-isa natin. Ninanamnam natin, mga minamahal, ang bawat salita ng ating pinakamamahal na Panginoon na siyang nagpapatibay ng ating pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Therefore, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Everybody shout praise the Lord. Kaya pag uwi ng isang Kristiyano, mga minamahal, na buong service ay nag-concentrate sa ating pinakamamahal na Panginoon, siya ay may kagalakan. Amen? Uuwi ang isang tunay na Kristiyano, mga minamahal, na may lubos na katuwaan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit? Dahil lumago na naman, mga minamahal, ang kanyang antas ng pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord! Ako, minsan, mga minamahal, darako tayo sa banal na gawain, punong-puno tayo ng agam-agam. Amen? Dahil galing tayo sa pakipagbaka sa mundong ito, mga minamahal. Amen? Alalahanin natin na habang tayo ay nasa mundo, we are in a spiritual warfare. Araw-araw, bawat segundo, bawat minuto ng ating buhay, tayo ay nakipagbaka sa gawa ng kaaway. Kaya pagdating natin sa loob ng tahanan ng ating pinakamamahal na Panginoon, doon tayo nag-iipon tayo ng kapangyarihan upang labanan anumang uri ng tukso ng kaaway sa sanlibutan. Everybody shout praise the Lord. Amen? Kaya kung hindi po tayo magko-concentrate sa bawat bahagi ng banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon, kulang din yung ating sandata. Amen? Kulang yung ating sandata upang mapaglabanan anumang tukso, anumang gawa ng kaaway sa ating buhay paglabas natin sa loob ng tahanan ng ating pinakamamahal na Panginoon, sa loob ng iglesia ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. But if we are equipped with the Holy Spirit, mga minamahal, punong-puno tayo na matamis na espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon, umangat ang ating pananampalataya. Paglabas pa lang natin ng banal na sambahan ng ating pinakamamahal na Panginoon, handa na nating harapin anuman ang kakaharapin natin sa mundong ito, na may tapang, may pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Mapapansin po natin yan, mga minamahal. Kung hindi tayo magiging maingat, mga minamahal, amen, kung hindi po tayo kargado ng espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon, madali tayo na mahulog sa tukso ng kaaway. Amen. Kaya napakahalaga, mga minamahal, na ating namnamin ang bawat bahagi ng banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kaya yan ang paklase ng pananampalataya na itinuro sa atin ng ating beloved friends in the Lord. The faith of our beloved old pastor is the same as the faith of Abraham, Isaac, Jacob. It is the same faith na meron sina Shadrach, Meshach, and Abednego, mga minamahal. Bakit? This is the kind of faith that bears fruit. And this is the kind of faith that we are known for as members of the Jesus Miracle Crusade International Ministry. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ganoon na lamang, mga minamahal, hindi matapos-tapos ang mga himala. Hindi matapos-tapos, mga minamahal, ang mga kababalaghan na ginagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa bawat pananampalataya ng banal na misteryo ito. Bakit, mga minamahal? Dahil tayo ay naturuan ng pananampalatayang nakapagliligtas, mga minamahal, na isinapamuhay din ng ating ginagalang mahal pastor, ng ating Balawstan Pastor. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa pamamagitan ng pananampalatayang yan na kanilang sinabuhay, amen, naging mapagtagumpay ang banal na iglesyang ito for 50 years. 50 years, mga minamahal, palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kung hindi totoo ang ating pinakamamahal na Panginoon, kung hindi totoo, mga minamahal, na nasa sa atin ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon, amen, maging ang mga trangkaso, mga simpleng karamdaman ay hindi mapapagaling yan sa pangalan ni Jesus. Amen. Subalit dahil nasa atin ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon, itinuro sa atin, walang sikretong formula, amen, na hindi tinuro sa atin ang ating beloved friends in the Lord, mga minamahal. Ganoon nila kamahal ang kaligtasan, ganoon nila kamahal ang bawat isa sa atin, na lahat ng mga bagay na kanila natutunan sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, kanila itong ibinahagi, mga minamahal. Kaya anuman at anuman ang mangyari, mga minamahal, nauna man ang ating beloved friends in the Lord sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon, yung pananampalataya na kanilang itunuro, mga minamahal, ay mananatili at mananatili sa bawat miyembro ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal. At yung pananampalataya ngayon, mga minamahal, ang magiging ilaw at asin sa sanlibutan ito, mga minamahal. At dito natin masasabi, mga minamahal, nakakaiba tayo sa ibang klase, mga minamahal, ng mga mananampalataya. Dahil sabi lang ba kasulatan, mga minamahal, by their fruits, ye shall know them, mga minamahal. Kaya sa pamamagitan ng ating mga bunga, tayo makikilala ng mga tunay na anak ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen.
Kaya ano ang dapat nating gawin sa pananampalatayang ipinagkaloob sa atin upang para tayo magkaroon ng lubos na tagumpay sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Basahin po muna natin Philippians chapter 2 verse 12. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Filipos, Kapitulo 2, ang bersikulo ay 12. Kaya nga mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus sa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ito ang palaging pinapangaral sa atin ng ating ginagalang mahal pastor, ng ating beloved pastor. Mga panahon sila po kapiling po natin, mga minamahal. Amen. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paano daw natin ating laging pagsunod sa ating pinakamamahal na Panginoon, hindi lamang sa harapan nila. Amen. Kundi, bagkus ngayon sila'y wala na, ay lubusin natin ang gawain ng ating sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon na may takot at panginginig. May takot at panginginig, mga minamahal. Ibig sabihin, mga minamahal, lagi tayong sumasagana sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lagi may takot, nakakasunod pa kababa tayo sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lagi tayong natatakot, mga minamahal, na mawalay sa atin ang Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan ang tunay na pagkatakot, mga minamahal. Amen? Natatakot na tayo magkamalit, magkasala sa harapan ng mahal na Panginoon. Bakit, mga minamahal? Dahil natatakot tayo na yung kaligtasan, mga minamahal, ay mawala sa atin. Yun ang tunay na pagkatakot sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Amen. We have to live out our faith with a sense of awe and responsibility. Lagi dapat tayo mapasalamatin, mga minamahal. We have to have this sense of responsibility na hindi lamang, mga minamahal, natatapos ang ating kaligtasan, mga minamahal, nung tayo ay tumanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi lamang, mga minamahal, na meron tayong pribilehiyo, mga minamahal, we are in a highly favored church of our loving God, mga minamahal, na kung saan yung mga signs and wonders and miracles ay nagaganap sa loob ng banal na iglesyang ito. Hindi lamang po nagtatapos doon, mga minamahal. We have to have that sense of awe and responsibility. We have to work out our own salvation with fear and trembling. Sabi na ba kasulatan, mga minamahal, kailangan nating ipagtrabaho. Kagaya ng pagtatrabaho ng ating ginagalang mahal pastor, wala po silang sinayang na oras at sandali, mga minamahal. Bawat pagkakataon, mga minamahal, na kanilang nakikita, mga minamahal, they grab it as a chance to spread the gospel. Amen? Lagi nagpapatotoo, nagpapahayag ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ganon din po sa atin, mga minamahal. Maging sa ating mga ordinaryong pamumuhay, mga minamahal, sa ating kanya-kanya mga buhay sa labas ng banal na iglesyang ito, mga minamahal, kailangan nating ipahayag, mga minamahal, at patuloy na ipahayag ang pangalan at kadakilaan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa anong pamamaraan, mga minamahal? Amen? Sa ating mga lakad mismo. Kahit wala tayong sasabihin, wala tayong gagawin, wala tayong sasabihin, mga minamahal. Kundi sa pamamagitan ng ating mga lakad, kanila makikita yung pagiging asin at ilaw natin, mga minamahal. Kanila makikita, mga minamahal, sa pamamagitan ng ating pananalita, sa pamamagitan ng ating mga kilos, mga minamahal, kanila makikita na nasa atin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pagsubikapan natin, mga minamahal. Amen? Since we are called as adopted sons and daughters of our loving God. Amen? Modern Israelites. Tinawag na tayo, anak na tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ibig sabihin, nakakasiguro tayo sa ating kaligtasan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang gagawin na lamang po natin, mga minamahal, ay ipagtrabaho natin ito na may takot at panginginig sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon hanggang sa tayo ay kunin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dalawang kapamaraan na kung paano tayo kukunin ng mahal na Panginoon. Maaaring through our appointed time or maaaring sa rapture. Amen? Kung hindi man natin maabutan ng rapture, mga minamahal, kung darating man yung appointed time na tayo kukunin na ng mahal na Panginoon, ang mahalaga, mga minamahal, ipinagpatuloy natin, ipinagtrabaho natin ang ating kaligtasan sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Amen? Ating alalahanin ang mga halimbawa na ating blood friends in the Lord. For 15 years, mula nag-umpisa ang banal na iglesia ng ating pinakamamahal na Panginoon, hindi agad-agad pagpapala ang sumalubong sa ating beloved friends in the Lord. Sa buong sambayanan ng ating ginagalang mahal pastor. Sila po, mga minamahal, ay dumanas, mga minamahal, katakot-takot na kahirapan, mga minamahal. Amen? Sila po ay dumaan sa kawalan, mga minamahal, living by faith. Literal na living by faith. Walang makain, mga minamahal. Sila ay sumasampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Day by day. Sila ay namumuhay ayon sa pananampalataya.
Patuloy na nanalangin, bagamat sa kabila ng kawalan, mga minamahal, nag-uumpisa pala ng banal na gawain. Wala pang mga kapatiran noon, mga minamahal. Wala pang matuturuang magbigay sa gawain ng malapay noon. Subalit, mga minamahal, kanilang naunawaan ang salita ng ating pinakamamalapay noon. Ipinahayag ng ating dakilang Diyos ang katotohanan ng kanyang salita. Naunawaan ito ng ating beloved friends in the Lord, na ating ginagalang mga pastor. Yun ang kanyang itinuro. For 15 years, mga minamahal, sa kabila ng mga pagsubok, mga minamahal, pinanindigan ng ating ginagalang mga pastor na totoo at salita ng ating pinakamamalapay noon. Na totoo, mga minamahal, ang kanyang pinapangaral. Na totoo ang doktrina na kanyang natutunan mula sa ating pinakamamalapay noon. Kanila itong pinanindigan, mga minamahal, hanggang sa nakita ng ating pinakamamalapay noon ang kanilang pagsusumikap, ang kanilang pagsasakripisyo, mga minamahal. Kanilang nalagpasan ang mga pagsubok na ito, mga minamahal. After 15 years, unti-unting ibinuhos ng malapay noon ang pagpapala sa balang iglesia ng ito ng ating pinakamamalapay noon. Hanggang sa masaning ito, mga minamahal, sino ang nakikinabang sa kanilang mga panalangin? Tayo. Amen? Nasa pamamagitan ng mga panalangin po natin, mga minamahal, sa mga naipo at mga naunang panalangin na ating ginagalang mga pastor. Amen? We are highly favored by our loving God. Napakalapit sa atin ang presensya ng malapay noon. Itataas pa lang natin ang ating mga kamay. Magpupuri pa lamang tayo sa ating pinakamamalapay noon. Ibinupuhos na ng ating pinakamamalapay ng kanyang matamis na presensya. That's the favor of the Lord. Bakit, mga minamahal? Dahil hindi po yung pinagkait ng ating ginagalang mahal pastor ang pananampalatayang kanilang natutunan sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Amen? Ang pananampalatayang yan, mga minamahal, ang nag-angat sa balang iglesyang ito amidst persecutions. Ang pananampalatayang yan ang nagbigay ng tagumpay sa balang iglesyang ito during the Talup of Peace Mission in 2001. Na kung saan, mga minamahal, napalaya ang mga sipadan, 21 sipadan hostages, mga minamahal. Pinalambot ng ating pinakamamahal na Panginoon ang mga puso ng mga Abu Sayyaf, mga minamahal, mga rebelde. Dahil lamang sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon, imposible. Subalit sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon, lahat ay magiging posible. Dahil yan sa pananampalataya, meron ang ating ginagalang mahal pastor sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. It is that kind of faith, that saving faith, that led many souls to repentance to our loving God. Kaya tayo ngayon, mga minamahal, ay libo-libo, milyon-milyon na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hanggang sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon, patuloy at patuloy na magtatawag ang ating pinakamamahal na Panginoon na marami pang kaluluwa na maglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. 5 taon pa lamang tayo dito sa mahabang para, mga minamahal. Subalit tayo ay nananampalataya, mga minamahal, na magdadagdag at magdadagdag ang mahal na Panginoon ng mga kaluluwa na maliligtas at maglilingkod ng tunay at tapat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa lahat mga baguhan ng mga naririto, kayo ay tinatawag ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nais ng mahal na Panginoon kayo maging mapagtagumpay din, mga minamahal. Basahin po natin, mga minamahal, ang mga mahuling talata, mga minamahal, talo na lamang po tayo. Sa John chapter 14, verse 26, praise the Lord. Dahil marami pong magtatanong, mga minamahal, kung ikaw nga ba ay born again Christian, kung ikaw nga ba ay Kristiyano, napabilang ka na sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, o ikaw ay isang Kristiyano na turingan, mga minamahal, hindi ka na ba magkakasala habang nasa mundo ka, mga minamahal? Anong sabi ng baka kasulatan, mga minamahal? John chapter 14, verse 26. Sa Aklat ng Juan, Kabanatang 14, talatang 26. Datapot ang maaaliw sa makatwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo sa lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat na sa inyo'y aking sinasabi. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. And as long as we remain in this fallen world, mga minamahal, dahil hindi na po ito magmamayari ng ating dakilang Diyos, ang prinsipe ng mundong ito ay si Satanas, ang Diablo, mga minamahal. Kaya tayo ay patuloy nakipaglaban. Araw-araw, bawat segundo, bawat minuto ng ating buhay, tayo ay nakipaglaban sa anumang uri ng gawa ng Espiritu, mga minamahal, ng kaaway. We are fighting against principalities, hindi dugo, hindi po laman ng ating kalaban, mga minamahal. We are waging warfare, spiritual warfare, every day of our life. Amen? And as long as we remain in this fallen world, we're still having struggles to overcome the battle of sin. Or battles to fight against sin. Ibig sabihin, mga minamahal, araw-araw po natin, mga minamahal, kailangan i-resist anumang gawa ng kaaway sa ating buhay. Amen? Hindi po lalayo ang kasalanan, mga minamahal, pero kailangan natin layuan. We have to keep on resisting and resisting the work of the enemy. At sabi ng baka kasulatan, resist the devil, and the devil shall flee away from you. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil sabi ng baka kasulatan, mga minamahal, in times that we fall, sa mga panahon na tayo mahuhulog, ano ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon? My grace is sufficient for thee. Amen?
ang habag ng ating pinakamamahal na Panginoon ay aapaw sa atin. Everybody shout, praise the Lord. Sabi na ba kasulatan, but the helper, sino yung helper natin, mga minamahal? The comforter. Amen? The comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name. Ang nagsasabi dito, mga minamahal, ay ang ating pinakamamahal na Panginoon. At ang Holy Ghost na yan, walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. At ang Ama na yan ay walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Anong sabi dito, mga minamahal? He shall teach you all things and bring all things to your remembrance. Amen? Ibig sabihin, mga minamahal, sa mga panahon na tayo ay tutuksoin ng kaaway, mga minamahal. Sa bawat araw na ating pakipagbaka sa mundong ito, mga minamahal, it is the Holy Spirit that resides in our hearts the moment that we receive our loving God through water baptism. Sa daw, mga minamahal, ayon sa salita ng ating nabasa, He will be the one that will help us to remember. Ano yung ipapaisip sa atin na banal na Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon? Walang iba kundi ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. He will teach you all things and bring to your remembrance all that I have said to you. Sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ibig sabihin, mga minamahal, yung conviction natin. Kaya ang bawat Kristiyano meron po tinatawag na conviction. Ibig sabihin, yan yung Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon na nakikiusap sa atin na ang mga bagay na ating ginagawa ay naaayon. Kung ito ay naaayon sa kalooban ng mahal na Panginoon o hindi. Tayo ay magkakaroon ng conviction, mga minamahal, kung tayo ay salungat o sumasalungat sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ipaparamdam yan ng Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Amen. Kaya kailangan na maging sensitibo tayo, mga minamahal, sa mensahe ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil nasa atin na po ang Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. So if you are convicted to do something against the will of the Lord, mga minamahal, kailangan nating humingi ng tawad kaagad-agad sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kailangan nating magpakumbaba kaagad sa ating pinakamamahal na Panginoon. If you are convicted to do something, then don't do it, mga minamahal. Ibig sabihin, there is the Spirit, there is the Holy Spirit of our loving God that's bringing you to remembrance. Ang nagtuturo sa iyo, mga minamahal, na huwag mong gawin ang mga bagay na yan dahil maaaring ikapahamak natin. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At anong mangyayari, mga minamahal, kung binigyan ka na ng conviction, nararamdaman mo na hindi yan kalooban ng malapin, alam mo na ikaw ay magkakasala. Pero pinahintulutan mo pa rin ang sarili mo, hindi mo nire-resist ang gawa ng kaaway, mga minamahal. Doon napapasok yung mag-grieve ang Holy Spirit. Bakit, mga minamahal? Dahil banal ang ating dakilang Diyos, banal ang Espiritu, mga minamahal, mag-grieve ang Holy Spirit. Amen? At dahil mag-grieve ang Holy Spirit, mga minamahal, anong gagawin ng mahal na Panginoon? Dahil mahal pa rin tayo ng mahal na Panginoon. Bibigyan tayo ng paalala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kung tayo, mga minamahal, ay mga tunay ng anak ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, kung tayo daw ay pinapaalalahanan ng ating pinakamamahal na Panginoon ayon sa katuruan ng ating beloved friends in the Lord, ibig sabihin, tayo ay mga tunay na mahal ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Tayo ay mga tunay na anak ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil sa banal kasulatan, sila na mga binibigyan ng paalala, palo, or chastisement, disciplinary action ng ating pinakamamahal na Panginoon, sila daw ay mga tunay na anak ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. He is our comforter. He is our helper, mga minamahal, the Holy Spirit. Romans chapter 8, verse 26, mga minamahal. Praise the Lord. Isunod po natin Romans chapter 6, verse 11 to 14, and then Romans chapter 12, verse 1 up to 2. Sunod-sunod na po natin basahin. Praise the Lord. Dito sa Roma, Kapitulo 8, versikulo 26. At gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan. Alright, amen. Sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin. Ang mga hibik na hindi maisaysay sa pananalitain. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang Espiritu na yan na nananahan sa ating mga puso, sabi ng mga kasulatan, mga minamahal, ang tutulong sa ating mga kahinaan. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Amen. Pero dahil sa Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon na nasa atin, tayo ngayon, mga minamahal, ay nagkakaroon ng mga kataga na ating ipinapanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya kung tayo daw ay nananalangin, mga minamahal, hindi sagal ng atin yan. Malinaw sabi ng banal kasulatan, mga minamahal, hindi daw tayo marunong manalangin ng nararapat. Amen. Amen. Ano yung nararapat na mga panalangin, mga minamahal? Tayo ay tinuruan ng Espiritu Santo ng ating pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan ng Banal Iglesyang ito. Na unang-unay, pasalamatan mo ang ating pinakamamahal na Panginoon. You acknowledge the godliness of our loving God, mga minamahal. Heavenly Father, the Creator of the heavens and the earth, the miraculous God, the mighty God, the omnipotent God, all Creator of everything. Lord God, we praise and worship you.
Pagkatapos niyan, mga minamahal, tinuturuan tayo ng Espiritu Santo. After recognizing the Holy Spirit, mga minamahal, we have to confess of our sins. Mahal na Panginoon, bagong lahat, lubos kaming humihingi ng aming kapatawaran sa lahat ng mga bagay na aming nagawa. That is the teaching of the Holy Spirit. Yan yung nararapat na mga panalangin na itinuturo daw ng Banal na Espiritu sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pagkatapos mo humingi ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoon, magbigay ka ng papurit, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pasalamatan mo ang mahal na Panginoon. Pagkatapos tayo humingi ng kapatawaran, mahal na Panginoon, nagpapasalamat po kami sa buong araw na yung paggabay, pag-iingat, patnubay sa amin. Maraming salamat sa dakilang kaligtasan na ipinagkaloob sa amin. Bagamat hindi ka di kami karapat-dapat, marumi kami sa iyong marumi kami sa iyong harapan. Mga basahan kami sa iyong harapan, kami nilinis. Tinawag mong iyong anak. Maraming salamat po. Maraming salamat sa lahat ng mga provisions mo. Mapagpapalang amin natatanggap. Tayo ay tinuturuang magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pagkatapos ng pasasalamat, mga minamahal, tayo ngayon ay maaari nang humingi whatever our supplications. Sabi na ba kasulatan, let your supplications be known unto God. Amen? Amen. Doon pa lamang tayo, mga minamahal, pwedeng humingi na ng anumang mga bagay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pagkatapos nating i-recognize our Father in heaven, Almighty God, the Creator of the heavens and the earth, hihingi tayo confession, hihingi tayo ng tawad. Pagkatapos niyan, thanksgiving, magpapasalamat tayo sa mahal na Panginoon. Pagkatapos niyan, saka pa lamang tayo hihingi ng mga bagay na kailangan nating hingin. Hindi pwede, mga minamahal, na hingi kaagad tayo na hindi pa tayo nagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Hindi pwede, mga minamahal, na supplication kaagad, hihingi tayo kaagad ng mga bagay sa ating pinakamamahal na Panginoon na hindi pa tayo hihingi ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sino ang nagtuturo niyan sa atin? Ang Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Amen. Kaya dahil sabi dito, mga minamahal, ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibik na hindi may isasaysay sa pananalita. Tanging ang Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya in times of our weakness, tanging ang mahal na Panginoon makakatulong sa atin. Hindi natin sinasabi na kung tayo ay mga Kristiyano na, mga minamahal, hindi na tayo magkakasala. Ang sabi ng mahal na Panginoon, ang pangako ng ating dakilang Diyos, tayo ay gagabayan ng Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon upang tayo ay maging mapagtagumpay. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tuloy po natin ang basa. Roma 6, 11, 14. Talo po tayo 12, 1 hanggang 2. Roma, kabanata po ya 6, 11 hanggang 14. Gayon din naman kayo, ibinilang niyo kayo na tunay na mga patay na sa kasalanan, ngunit ang mga buhay na Diyos ay narito si Jesus. Huwag ngang maghari ang kasalanan sa inyong katawan. May kamatayan upang kayo magsisunod sa kanyang mga pita. At huwag din naman kayo niyang ihandog ang inyong mga sangkap ng laman na pinangako na kasangkapan ng kalikuan, kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos na tulad sa mga buhay sa mga patay at ang inyong mga sangkap sa mga patay ay inyong mga sangkap na pinako na kasangkapan ng katwiran ng Diyos. 14, sapagkat ang kalikuan ay hindi nakapaghahari sa inyo sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya. 6:12 o 12:1. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanig ko sa inyo, alang-alang sa inyo mga kahabagan ng Diyos, na huwag niyong iharap ang inyong mga katawan ng isang haing buhay, hindi kaaya-aya sa Diyos na inyong katampatang pagsamba. At huwag kayong magsiyaon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo alin ang mabuti at kaaya-aya lubos na kalooban ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malina po sa ating nabasa na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang tagumpay na ito ay hindi lamang tungkol sa pagdaig na makasalanang mga gawin natin. Amen? This victory is not simply about overcoming sinful habits. Amen. Amen. This victory is not simply about overcoming sinful habit. Pero ano, mga minamahal, it is about dying to sin so we might have or we might live in righteousness. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi lamang sa pagdaig na makasalanang mga gawi,
ng ating pita ng laman, mga minamahal, kundi tungkol sa pagkamatay sa kasalanan upang tayo ay mabuhay sa katwiran. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil malinaw dito, mga minamahal, bilang kayo mga tunay na anak na ating pinakamamahal na Panginoon, tayo na raw ay mga patay na sa kasalanan. Everybody shout praise the Lord. Nung tayo ay nabautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, tayo ay binigyan na tayo ng panibagong buhay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ibig sabihin, tayo ay patay na sa kasalanan. Ngunit mga buhay sa Diyos kay Kristo Jesus. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi dito, ituloy natin ang basa, gayon din, ibilang ninyong kayo mga tunay na mga patay na sa kasalanan, ngunit mga buhay sa Diyos, huwag nga maghari ang kasalanan sa inyong mga katawang may kamatayan, upang kayo'y magsisunod sa kanya mga pita, mga minamahal. Dahil alalahanin po natin, araw-araw ng ating pamumuhay, meron po tayong dalawang pagkatao, mga minamahal. Amen? We have two natures. Yung carnal o yung the flesh, mga minamahal, and yung spiritual nature natin. Habang tayo nasa mundo pa, mga minamahal, dalawa ang klase ng ating pamumuhay, mga minamahal. We are living in flesh and we are in spiritual, we are walking and living in a spiritual way nung tinanggap na natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nung tayo naging born again Christian, mga minamahal, nagkaroon tayo ng panibagong buhay sa ating pinakamamahal na Panginoon, yung spiritual nature natin, mga minamahal. Kaya nga sinasabi na ba kasulatan, you were dead before. Ano ibig sabihin nun, mga minamahal? Dahil wala pa tayong espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon, tayo ay consider, mga minamahal, na patay sa harapan ng malapay noon. Mamatay man tayo sa ating sa laman natin, mga minamahal, wala tayong patutunguhan kundi impyerno, diretsong impyerno. Subalit ng ating tinanggap ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, tayo ay pinili ng ating pinakamamahal na Panginoon bilang kanya mga tunay na anak. Tinanggap natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, binigyan natin ng importansya ang pagkapili sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Tayo ngayon, mga minamahal, ay nagkaroon ng panibagong buhay. Nagkaroon tayo ng spiritual nature. Everybody shall praise the Lord. Amen? Nung tayo ay naging born again, kaya yung tinatawag na born again Christian. Ibig sabihin, mga minamahal, meron tayong spiritual nature, panibagong buhay sa espiritu, mga minamahal, ayon sa habag ng ating pinakamamahal na Panginoon. At yung pamumuhay na yan ay ayon ulit sa ating pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. At yung sinasabi dito, mga minamahal, ang patuloy natin pinaglalabanan, mga minamahal, yung ating karnal. Amen? Yung ating flesh. Kaya nga, resist the devil and the devil shall flee away. Amen? Yung karnal natin patuloy nakipagbakayan, mga minamahal. Amen? Kaya sinasabi dito, ang magpapalakas sa atin ang espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. At huwag din naman ninyong ihandogan yung mga sangkap sa kasalanan na pinakasangkapan ng kalikuan. Huwag daw natin, mga minamahal, pahintulutan na paulit-ulit tayo na mahulog sa kamay. Amen? Sa pagkakasala. Amen. Amen. Huwag natin pahintulutan. Dahil kaya natin, dahil nasa atin ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Everybody shall praise the Lord. We have to keep on resisting it. Don't welcome it. Kung alam man natin, mga minamahal, na may kahinatay sa ganitong aspeto, mga minamahal, layuan natin. There is a form of resisting the work of the enemy. Huwag mong lapitan. Huwag mong i-welcome. Amen. Saraduhan mo kaagad, mga minamahal. Amen. You have to stop it and you have to resist it. Hanggang sa ito ay mamatay. Yung sinasabi dito, mga minamahal, hanggang sa mamatay ang kasalanan sa ating katawan. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Yun yung susi, mga minamahal, na pagkakaroon ng righteous living. We have to keep on resisting sin. The temptations of the enemy, mga minamahal, hanggang sa mamatay. Lalayong kaaway, mga minamahal. Ibig sabihin, mamamatay na ang kasalanan sa ating katawan, mga minamahal. Dito po sa 12, 1 hanggang 2, mga minamahal, ulit lang po natin. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that we present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Yung ating, mga minamahal, banal na paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, yun daw, mga minamahal, yung ating katampatang pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. At upang tayo, mga minamahal, ay magkaroon ng katanggap-tanggap na pamumuhay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na siyang ating katampatang pagsamba, ano ang dapat nating gawin, mga minamahal? Be not conformed to this world. Huwag kayong magsiyaon sa sanlibutang ito, mga minamahal, kundi, ano ang dapat nating gawin, mga minamahal? Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng ating dakilang Diyos. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yes, we are in a fallen world. Makasalanang mundo, mga minamahal, ang ating kinalalagyan. Pero hindi ibig sabihin, mga minamahal, na tayo rin ay mamumuhay sa kasalanan, mga minamahal. Ang sabi dito, mga minamahal, be not conformed. Huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, mga minamahal. Kung ano man ang ginagawa ng sanlibutan ito, mga minamahal, huwag daw tayo makiayon. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kundi mag-iba tayo sa pamagitan ng ating pagbabago ng ating kaisipan. Amen?
Huwag tayo matukso, mga minamahal, sa kaisipan ng mundong ito, mga minamahal, na tama ang ganito. They are trying to normalize, mga minamahal, kung ano yung mga hindi dapat maging normal sa ating society. Amen? Amen. They want to normalize everything. They want to justify sin. Hanggang sa yung kasalanan, mga minamahal, hindi na mararamdaman ng sanlibutan na ito'y kasalanan against the will of the Lord. Amen? Ang gagawin ng iba, gagawin pa nilang batas, mga minamahal, to justify it. Huwag daw tayo makiayon, mga minamahal. Ano yung mga batas na kanilang ginagawa, mga minamahal? The SOGO Bill, the LGBTQ, mga minamahal. Ginagawa nilang normal na yan, mga minamahal. Hindi po yan normal. Amen? Dahil yan ay bunga ng kasalanan. Yan ay kasalanan, lahat yan ay kasalanan sa ating pinakamamahal na Panginoon. At kung tayo, mga minamahal, ay manunungkulan, mga minamahal, maging maingat tayo na ating susuportahan ang ganito mga bagay. Bakit, mga minamahal? We will become partakers of the sin of this world. Ang sabi ng mga kasulatan, mga minamahal, be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of the Lord. Because if you cannot separate yung mindset natin sa mundong ito, mga minamahal, how can we separate what is good? How can we discern what is good and what is bad? Kung tayo, mga minamahal, ay lumalakad ayon sa kanilang lakad, paano natin mapapatunayan, mga minamahal, na sila ay mali at tayo ang nasa katotohanan? Na sila ay nasa kadiliman, tayo nasa ilaw, mga minamahal, paano natin mapapakita na tayo ay mga tunay na anak? Kung tayo mismo, mga minamahal, ay hindi nagbabago sa ating kaisipan. Kaya sinasabi dito, mga minamahal, huwag daw tayo magsiayon. Bakit? Kailangan mag-iba tayo sa pamamagitan ng pagbabago. Kailangan natin pilitin ang ating kaisipan, mga minamahal, na magkaroon ng tunay na pagbabago, at yan ay sa pamamagitan ng tulong ng Espiritu Santo ng ating pinakamamahal na Panginoon na nasa ating mga puso. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tutulungan tayo ngayon ng ating pinakamamahal na Panginoon na magkaroon ng pagbabago sa ating kaisipan. Amen? At dahil magkakaroon tayo ng pagbabago sa ating kaisipan, mga minamahal, doon pa lamang natin mapapatunayan kung alin ang mabuti at kung alin ang hindi mabuti. If we have the righteousness of our loving God, if you have the Spirit of our loving God, you can easily discern, amen, what is appropriate, what is the will of the Lord, and what is against the will of the Lord. Madali mo makita, mga minamahal, madali mo maramdaman, mga minamahal, dahil nasa Espiritu ng malapay noon. Kaya nakakatakot kung tayo, mga minamahal, ay lumalakot ayon sa lakad ng sanlibutan, hindi na natin madidifferentiate ano yung mabuti at maganda. Amen? Iisipin na lang natin, mga minamahal, dahil nahihiya tayo na ipaglaban kung ano yung katotohanan ayon sa salita ng malapay noon. Oo nga naman. Baka nga naman tama. Pero malinaw sa salita ng ating pinakamamalapay noon, yan, mga minamahal, ay magbubunga at magdudulot ng kapamakan sa ating sanlibutan. Ang mga ganyang mga hakbangin ay magdudulot, mga minamahal, ng kapamakan. Amen. Hindi natin sinasabi, mga minamahal, mahal natin, mga minamahal, ang mga nagpo-forward mga panukalang ito, mga minamahal, mahal natin ang mga komunista. Anong sinasabi natin ginagalang mga pastor? We love the communist, but we don't love the ideology of communism. Ganon din, mga minamahal, yung mga homosexual, mga transgenders, mga minamahal, iniibig silang lahat, iniibig tayong lahat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat kayo, mga minamahal, na mga namumuhay sa kasalanan, mahal tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo ang dahilan, mga minamahal, sa ating mga kasalanan. Yan ang dahilan ng ating pinakamamahal na Panginoon kung bakit nabayubay ang ating pinakamamahal na Panginoon. But the Lord hates the sin. Kaya huwag nating i-normalize, mga minamahal, mga kasalanan yan. Maging maingat tayo, mga minamahal, sa pag-normalize sa mga ganyang mga bagay. Amen. Unang-una, mga minamahal, ang batayan natin ay ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kailangan magkaroon tayo ng pagbabago sa ating kaisipan, mga minamahal, upang mapatunayan natin alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya anong lagi natin sinasabi, mga minamahal, sa lahat ng pamunuan, mula sa Pangulo hanggang sa pinakamababa, mga minamahal, magkakaroon lamang tayo, mga minamahal, na tunay na kapayapaan kung tayo magkakaroon ng tunay na pagkatakot at pagkakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Everybody shout praise the Lord. Bakit, mga minamahal? Dahil kung nasa atin ang ating pinakamamahal na Panginoon, dito lang namang natin makikita, mga minamahal, alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Huling mga talata, 2 Korinto, Gs 3:4, and Ephesians chapter 6, verse 10 up to 20. Praise the Lord. Ikalawang mga taga-Korinto, Kapitulo 10, talatang 3 at 4. Sapagkat bagaman kami ay nagsisilakad sa laman, ay hindi kami nakikipagbakang ayon sa laman,
sapagkat ang mga sandata ng aming pakikipaglaban ay hindi ukol sa laman, kundi sa harapan ng Diyos Yes. ay may kapangyarihang gumiba ng mga kuta. Amen. Ulitin po natin sa English, mga minamahal. Praise the Lord. 2 Corinthians chapter 10 verse 4, 3 to 4. 3 to 4. For though we walk in the flesh, we do not war after the flesh. Right, amen. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God, through the pulling down of strongholds. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. For though we walk in the flesh, yun yung sinasabi natin, dalawa yung pagkatao natin, mga minamahal, lumalakad tayo, mga minamahal, nasa karnal pa tayo, mga minamahal, but though we walk in the flesh, anong sabi dito? We do not war after the flesh. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds. Amen. Ang sandata ng ating pakipaglaban ay hindi ukol sa laman, kundi sa harapan ng Diyos ay makapangyarihang gumiba ng mga kuta. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. And what are these spiritual armor, mga minamahal, to protect us from the power of darkness? Basahin po natin, mga minamahal, Ephesians chapter 6, verse 10 up to 20. Medyo mahaba po ito, mga minamahal. Pero bilisan mo lang po natin sa Tagalog na lamang po. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Efeso, Kapitulo 6, ang bersikulo ay 10 hanggang 20. Sa katapos-tapos ay magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Magbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo. Yes, amen. Hallelujah. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman ng dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Dahil dito magsikuha kayo na buong kagayakan ng Diyos upang kayo mga katagal sa araw ng masama. At kung magawa ang lahat ay magsitibay. Magsitibay nga kayo na ang inyong mga baywang ay may bigkis na katotohanan, na may sakbat na baluti ng katwiran, at ang inyong mga paa ay may panyapak na paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. Bukod dito, ay taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nanganiningas na suligi ng masama. At magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos, na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon, magpuyat at buong katiyagaan at daing sa pagtungkol sa lahat ng mga banal at sa akin, upang kayo magpagkalooban ng pananalita sa pagbubuka ng aking bibig, upang ipakilalang may katapangan ang hiwaga ng Ebanghelyo, na dahil dito'y ako'y isang sugong natatanikaan, upang sa ganito ako'y magsalita na may katapangan gaya ng nararapat ng aking salitain. Palakpakan Amen. po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Everybody shout praise the Lord. Ito po ay sinulat, mga minamahal, ang ating minamahal na Apostol Pablo, mga minamahal sa mga taga-Epeso. Ano daw, mga minamahal? Ano yung kailangan natin gawin, mga minamahal? God has given us the spiritual spiritual armor to protect us from the powers of darkness. Amen. Malinaw po dito, mga minamahal, ano yung mga kasangkapan kailangan natin, mga minamahal. Binigyan na tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ano daw yung mga bagay na kailangan nating taglayin, mga minamahal, upang sa ganoon ay ating malabanan anumang uri ng gawa ng kaaway sa atin, mga minamahal, because we are waging war, amen, against any work of the enemy. Anong sabi dito, mga minamahal? Be strong in the Lord. Kailangan maging matatag tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon, and in the power of His might, sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya tayo patuloy na dumadalo sa pananiglesia ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya tayo patuloy, mga minamahal, na pinapadalo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil sa ganang atin, hindi po tayo makakakilos, hindi po tayo makakapunta sa gawain.
Pero dahil nasa atin ang Espiritu ng ating pinakamamalapay noon, ang Espiritu ng ating dakilang Diyos ang nag-uudyok sa atin upang tayo ay patuloy na gumanap at dumalo sa gawain ng ating pinakamamalapay noon. Bakit tayo inuudyokan ng Espiritu ng ating pinakamamalapay noon? Na patuloy na dumalo, mga minamahal. Dahil kailangan daw natin, mga minamahal, na laging magpalakas sa ating pinakamamalapay noon. Everybody shall praise the Lord. Kaya nang sabi natin dito, habang tayo ay nasa loob ng iglesia ng malapay noon, tayo ay pinapalakas ng Espiritu ng ating pinakamamalapay noon. At sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan, sa pamamagitan ng pakikinig natin ng mga patotoo ng salita ng malapay noon, tayo ay pinapatibay, pinapalakas ng ating pinakamamalapay noon. At ano pang dapat natin gawin? Magbihis tayo ng buong kagayakan ng Diyos upang tayo magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo. Sapagkat ang ating pakipagbakay hindi laban sa laman at dugo, mga minamahal, kundi sa pamunuan laban sa mga kapangyarihan. Amen? We wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness. Hindi po tayo nakipagbaka, mga minamahal, sa ating mga kapitbahay. Hindi po tayo nakipagbaka sa ating kapwa mananampalataya, mga minamahal. Hindi po tayo nakipagbaka sa gobyerno, mga minamahal. Hindi po tayo nakipagbaka, mga minamahal, sa iba't ibang mga kasamahan po natin na kaiba ng ating ideolohiya o pananaw, mga minamahal, o opinion, mga minamahal. Hindi po tayo nakipagbaka sa kanila, mga minamahal. Maninaw sa banal na kasulatan, tayo mga tunay na anak ng malapay noon. Tayo, mga minamahal, ay nakipagbaka, mga minamahal, hindi laban sa laman at dugo, mga minamahal, but against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Palapakan po natin ang ating pinakamamalapay noon. Lahat ng mga masasama na gawa ng kaaway, iyon po, mga minamahal, ang ating pinaglalabanan. Kaya nga, mga minamahal, because we recognize that we wrestle not against blood and flesh, mga minamahal, anong dapat daw nating gawin, mga minamahal? Magsikuha daw tayo ng buong kagayakan ng Diyos upang makakatagal tayo sa araw ng masasama. Palakpakan natin ang ating pinakamamalapay noon. Buong kagayakan, mga minamahal, ibig sabihin, the whole armor of God. Ano yung armor of God na mga minamahal? Isa-isahin po natin. Amen. Magsitibay tayo, mga minamahal, ng inyong mga baywang. Ang iyong mga baywang ay may bigkis ng katotohanan. Ibig sabihin, mga minamahal, we have to have the girt about with truth. Having your loins girt about with truth. Stand therefore, having your loins girt about the truth, mga minamahal. Amen? Bigkis ng katotohanan. Ano yung katotohanan na yan? Sabi ng baka kasulatan, I am the way, the truth, and the life. Walang ibang katotohanan kundi ang ating pinakamamahal na Jesucristo. Yun daw, mga minamahal, ang kailangan natin maging matibay. Amen? Kailangan natin panindigan na walang ibang katotohanan kundi ang pangalan ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pagkatapos niyan, mga minamahal, anong sabi dito sa 15? And your feet shod with the preparation of the gospel of peace. At ang inyong mga paa ay may panyapak na paghahanda ng ibalhelyo ng kapayapaan. Ibig sabihin, mga minamahal, pagkatapos natin tanggapin ang ating pinakamamalapay noon, hindi na nanatili dapat sa atin ang kaligtasan. Kailangan nating humakbang, mga minamahal, kailangan nating lumakad, mga minamahal, upang patuloy na may pakilala ang ibanghelyo ng salita ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Palapakan po natin ang ating pinakamamalapay noon. Kailangan nating kumilos, mga minamahal. Kaya nga tayong tinawag ng mga disipulo ng ating pinakamamalapay noon. Hindi lang po tayo tinawag ng mga anak. Tayo din naman ay tinawag ng mga disciples of God. Bakit, mga minamahal? Kailangan natin lumakad. Kailangan natin ipahayag ang salita ng ating pinakamamalapay noon sa pamamagitan ng ating mga patotoo. Sa pamamagitan ng mga ginawa ng ating pinakamamalapay noon sa ating mga buhay. Palapakan po natin ang ating pinakamamalapay noon. Yun po yung sinasabi dito sa 15. Sa 16, mga minamahal, bukod dito ay taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya. Amen. Babalikan natin, mga minamahal, ang nag-uugnay sa ating kaligtasan, walang iba, kundi ang ating pananampalataya sa ating pinakamamalapay noon. At ang pinakasusi ng ating tagumpay, walang iba, kundi ang ating pananampalataya sa ating pinakamamalapay noon. At sinasabi dito, mga minamahal, lagi daw nating taglayin ang kalasag ng pananampalataya. Palapakan po natin ang ating pinakamamalapay noon. Bakit daw, mga minamahal? Ang ating pananampalatayang ito ang siyang papatay sa lahat ng mga nagniningas na suligi ng masasama. Amen? Kaya halimbawa ko, pag may mga karamdaman, anong itinuro sa atin na ating ginagalang, mahal pastor? Demons of cancer, demons of leukemia, TB, diabetes, cast out and be healed in the name of Jesus. Through faith, mga minamahal. Anong sabi ng baka kasulatan, mga minamahal? Yan daw ang papatay sa lahat ng nagniningas na suligi ng masama. Amen? Kung ang mga ito, mga minamahal, mga karamdamang ito ay mga bunga ng ating mga kasalanan, ang ating pananampalataya ang siyang papatay sa mga bunga ng kasalanan ito. At tayo ay mapapalaya at tayo ay pagagalingin ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon.
Kaya yung mga drug addict, mga minamahal, mga masasamang mga loob, mga minamahal, amen, mga dati mga pusher, nung nasa kanilang spirito ng ating pinakamamalapay noon, sila'y pinalaya sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya sa ating pinakamamalapay noon. Everybody shall praise the Lord. Iyan ang pananampalataya itinuro sa atin ng ating brother Prince and the Lord. 17, mga minamahal, magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Ano yung sinasabi, mga minamahal, to take the helmet of salvation? Ano yung helmet? Bakit helmet of salvation? Balikan po natin, mga minamahal, nagkaroon tayo ng kaligtasan dahil sa ating pananampalataya. Dahil sa pagkamatay, pagkabayubay ng ating pinakamamalapay Jesus sa krus ng Kalbaryo. Amen. Amen. Doon lamang tayo nagkaroon ng kaligtasan. Nung tayo ay nanampalataya, mga minamahal, nagkaroon tayo ng kaligtasan sa ating pinakamamalapay noon. That is the form of salvation that we have with the Lord. Bakit daw helmet of salvation? Bakit sa ulo natin, mga minamahal? Alalahanin natin, spiritual warfare starts in the mind. Spiritual warfare starts in the mind. Tayo, mga minamahal, ay guguluhin ng kaaway. Hindi nakakapasok ang kaaway at hindi nababasa ng kaaway ang ating kaisipan. Tanging ang malapay nun lamang ang may kapangyarihan makapasok sa bawat kaisipan ng bawat isa sa atin. Pero ang gagawin ng kaaway, mga minamahal, he will influence our mind. Kaya yung warfare natin, yung spiritual warfare, nag-uumpisa yan sa ating kaisipan, mga minamahal. Lagi ipapaalala, ipapaulit ng kaaway sa ating, mga minamahal, na tayo walang karapatan, walang kaligtasan, na tayo ay makasalanan, mga minamahal, na tayo walang pag-asa, tayo ay marumi sa harapan ng malapay noon. Laging ipapaalala yan ng kaaway ng ating pinakamamalapay noon. Kaya sabi dito, mga minamahal, we have to wear the helmet of salvation. Take the helmet of salvation. Magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan. Kailangan nating isuot, mga minamahal. Kailangan nating sampalatayanan na tayo ay niligtas na ng ating pinakamamalapay noon. Everybody shall praise the Lord. Lagi nating isipin, mga minamahal, we always have to wear that helmet of salvation. Meron tayong pananampalataya sa ating pinakamamalapay noon. Lagi nating panindigan, anak ako ng malapay noon. Pinili ako ng malapay noon. Nilinis ako ng malapay noon. Magiging mapagtagumpay ako sa pangalan ng ating pinakamamalapay Kristo. Lagi nating isuot yung ating pananampalataya daw na yan, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating pinakamamalapay Kristo. Amen? At dito sa 18, mga minamahal, at ang tabak ng Espiritu na siyang salita ng malapay noon, the Word of God. Magsipanalangin tayo sa Espiritu ng lahat ng mga panalangin at daing sa buong mundo, mga minamahal. Ibig sabihin, mga minamahal, walang pigil na pananalangin. Kaya sa pananiglesyang ito, mga minamahal, tayo ay tinuruan, mga minamahal, na sa bawat tuwina, tayo ay dapat nakipag-ugnayan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mapasa ating mga trabaho, mga minamahal, huwag nating kaligtaan na manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kahit na tayo sa trabaho, nasa ating pag-aaral, mga minamahal, huwag nating kalimutan na isingit ang panalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lagi nating pasalamatan. Lagi tayong humingi ng habag sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mapasan man tayong dako, mga minamahal. Mapasan mang sitwasyon, mga minamahal. Lagi nating isipin, mga minamahal. Lagi nating alalahaning manalangin at dumulog sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Lagi manalangin at dumaing sa buong panahon hanggang sa pagbabalik ng ating pinakamamalapay, huwag nating tigilang manalangin. Everybody shall praise the Lord. Amen. Kaya kung minsan, mga minamahal, tayo kikilitihin ng malapay noon, kung tayo nagkukulan na sa ating panalangin, tayo papaalalahan na ng malapay noon. Dahil kung isang Kristiyano, mga minamahal, may karamdaman, mahal na Panginoon, kahabagan mo ako, mahal na Panginoon, may nararamdaman ako, mahal na Panginoon, may problema ako, mahal na Panginoon. Lumalapit ang isang tao kung may karamdaman, kung may pagsubok, mga minamahal. Kaya kung minsan pahihintulutan ng malapay noon dahil nais ng malapay noon na tayo lagi nakipag-ugnayan sa ating pinakamalapay noon. Dahil sabi dito, manalangin at laging dumaing sa buong panahon at mga puyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. Amen? Amen? Kaya tayo, mga minamahal, meron tayong mga extended services. Maliban sa mga extended services, may overnight service din tayo, mga minamahal, kung saan tayo patuloy na nanalangin. Hindi lamang para sa ating sarili, kundi sa ating bayan. Amen? Sa bawat pamunuan, atin silang ipinapanalangin, mga minamahal. Meron pa tayong mga Bible studies, mga minamahal. May mga soul winning activities, hindi po natatapos doon, mga minamahal. Kung saan patuloy nating itinatanghal, itinadakila ang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Amen. Everybody shall praise the Lord. Huling talata po, mga minamahal. Unang Korinto 15, 57 hanggang 58. Praise the Lord. 1 Corinthians chapter 15, verse 57 up to 58. Handa na po ang ating mga awit. Praise the Lord. Sa aklat ng unang Korinto, kabanatang 15, talatang 57 hanggang 58. Datapat salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo.
Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, ni laging sumasagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palagi natin pasalamatan ang ating dakilang Diyos na nagbibigay sa atin ng tunay na pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya wala tayong ibang binabanggit dito, mga minamahal, mula umpisa ng pananagawain ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating pagsaselebrate ng ating 50th year anniversary, mga minamahal, kundi ang pasalamatan, dakilain ang ating pinakamamahal na Panginoon sa bawat tagumpay na Kanya ipinagkakaloob sa atin. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, magsitatag, huwag makilos, laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Amen. Lagi tayong natutuwa sa pagganap sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lagi natutuwa, mga minamahal, tuwing tayo, mga minamahal, nakakatipon-tipon. Lagi nagagalak sa tuwing tayo nagbibigay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lagi nagagalak, mga minamahal, sa tuwing tayo napapalugdan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord, hindi maging walang kabuluhan ang inyong mga gawa sa ating pinakamamahal na Panginoon, because He is a God that rewards everything. He is a great rewarder. Amen. Great rewarder ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kung sinabi ng mahal na Panginoon that He will reward us, then He will reward us. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kung nais po natin na magkaroon ng tagumpay sa lahat ng mga bisita, tayo pong lahat ay tumayo, mga minamahal. Sa lahat ng mga bisita na narito, mga minamahal, hindi po aksidente. It's not an accident, mga minamahal, na tayo po ay dumako sa anibersaryong ito, mga minamahal. Hindi po aksidente, mga minamahal, na tayo napalako dito. Sabi ng banal kasulatan, ang mahal na Panginoon ang nagdala po sa atin dito. Dahil sa galang atin, hindi po natin magagawa yan, mga minamahal. Pero dahil mahal kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon, kung nais niyo maging mapagtagumpay sa ating lakbayin sa mundong ito, mga minamahal, kung nais natin maging mapagtagumpay at makamit natin ang pinaka tagumpay, which is